Nakarating na kami sa kondo. Naupo ako sa sofa at tumunganga ng ilang sandali. Hinihintay kong dumating iyong in-order kong food sa Grab para makakain na at makatulog na rin. Hindi ko namamalayan na naupo pala sa tabi ko si Lucinda. Nakangiti siya tapos ninuso niya yung paper bag na bigay ni Aaron. Bakit? Nakataas ang kilay kong tanong. Humalukip-kap ako. Buksan mo na, excited na ako. Di buksan mo, utos ko naman. Hindi ako interesado. Ayaw ko na nga sanang kunin, siya lang itong maingay kanina. Ayan tuloy. Panira ng plano. Sure ka? Hindi ako sumagot. Sa sobrang chismosa, hindi talaga nakatiis. Binuksan niya ang paper bag, saka nilabas ang isang medyo may kalakihan na jewelry box. Sumanghap si Lucinda. Nakatingin lang naman ako doon, hindi na-excite. Isang set ng diamond na jewelry. Isang singsing, isang bracelet, isang pares ng hikaw, at kwintas na mayroong madaming bato. This set costs millions. Bakit naman niya ako binigyan ng ganitong kamahal na alahas? Nag-aksaya lang siya ng pera. Sana binigay na lang niya kay Maureen. Ang ganda. Suotin mo to bukas. Ayaw ko, mabilis ko namang sagot. Sumimangot siya. Sabi mo sige, ilagay ko na to sa malita mo. Hindi ko yun susuotin. Ibibigay ko na lang kay Heather. I'm sure she would love it. Galing ito sa kanyang ama. Kumain kami ni Lucinda, bago kami nagpunta sa kanyang silid. Pagkatapos kong maligo, napansin ko ang 3 missed call sa aking cellphone. Unknown number, pero kilala ko kung kanino ito. Hindi ko lang nasave kahapon, dahil hindi naman importante. May cellphone si Heather dito, doon na lang sila magtawagan ng anak niya, kapag nakabalik na kami sa isla. I was thinking, ano ang plano niya ngayon na nalaman niya, na mayroon kaming anak? What I mean is, kung gaano kadalas niya kikitain ang kanyang anak. Nakakapagod iyon kung kailangan pa naming lumuwas ni Heather, para makasama niya ang daddy niya, kahit mga 3 to 4 days a month. Bahala na nga, nahiga ako at niyakap ang unan. Namimiss ko nang makatabi sa pagtulog si Heather. Ilang gabi pa na hindi ko siya makakatabi, dahil gusto niyang makasama ang daddy niya. Nagring ang aking phone. Si Aaron ang tumatawag. Baka gusto lang mag-goodnight ni Heather, kaya sinagot ko na lang. Hello Heather. She's already asleep. Katutulog lang niya. Tulog na pala, bakit pa siya tumawag? Tumikim ako. Okay, good night. Jenny, wait. Napatay ko na ang tawag. Tumawag ulit siya. Yes. Papunta ako sa kondo mo, sabi niya na kinagulat ko. Ano? Bakit? Natarante kong tanong. Gusto kitang makausap. Ha? No. About what? Can't it wait till tomorrow? Inaantok na ako Aaron. Peke akong humikab. Okay, bukas na lang. Okay. And if it's about your rights as Heather's father, I'll make some arrangement for that. Good night. Pinatay ko na ang tawag at pinilit na matulog. Tinatamad akong bumangon. Naligo ako na tila wala sa sarili. Nagbihis at nagkape bago umalis ng bahay. Madaming sinasabi si Lucinda, pero wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Ayaw ko sanang magpunta sa mga Lucero, kaso hindi naman pwedeng hindi ko makita ang anak ko. Miss ko na siya. Nasa dining na sila pagdating ko. Mas maaga silang nagising na lahat, kaya hindi na ako nakatanggi. Nang mag-aya silang kumain, samalaw na lang ako sa pagkain sa kanila. Napagitnaan namin ni Aaron si Heather. Tahimik akong kumakain, habang si Heather ay patuloy sa pagkukwento ng kung ano-ano. Mommy, sasama ulit ako sa work ni Daddy. Excited niyang balita sa akin. Marahan akong tumango. Bakit hindi ka natutulog sa tabi namin ni Daddy, Mommy? Namutla ako dahil sa mausisang tanong ni Heather. Hindi ko alam kung paano ito sagutin. Hindi mo ba na-miss ang daddy ko? Anak naman. Nag-init ang aking pisngi. Ubusin mo na ang pagkain mo anak, pag-iiba ko ng usapan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin kay Heather, na matagal na kaming hiwalay ng kanyang ama. Hindi ko naman kasi naisip na magkikita na ang mag-ama, kaya hindi ko napaghandaan. Ang nasa isip ko kasi magpapalipas pa ako ng ilang mga taon, bago ko sabihin sa anak ko ang mga nangyari, sa edad na tingin ko ay lubos na siyang makakaunawa. Daddy, hindi mo ba na-miss ang mommy ko? Ang daddy naman niya ang tinanong niya. Tumikim si Aaron. Akala ko,
Babalewalin din niya ang tanong ng anak niya, ngunit sumagot ito. Of course, I missed her baby. I miss you both. Humajak-hik si Heather. I didn't see you hug and kiss each other. Diba, dapat nagyayakapan kayo at kiss? What the? Pinahaba niya ang nguso niya, saka humalik sa hangin. Tumawa ang mga kasama namin. Mahina ding natawa si Aaron, sabay sulyap sa akin na mayroong nawiwiling itsura. Naka-poker face naman ako. 2 subo na lang, mauubos ko na ang kinakain ko. Nang matapos, nauna na akong magpaalam. Kailangan ko na pong umalis. Thank you for the breakfast. Pasalamat ko sa aking ex-in-laws. May trabaho ka today, hiha. May meeting po ako, tita. Kumalansang ang kubyertos na hawak ni Aaron. Problema nun, hindi ko na siya pinansin pa. Heather baby, behave ka, okay. Yes mommy. I love you mommy. After kissing Heather, lumabas na ako ng dining, at dirdiretsong naglakad palabas ng mansyon. Kaso hinabol ako ni Aaron. Bakit? Tanong ko sa kanya. Sumabay ka na sa amin ni Heather. Iba ang daan niyo papuntang kumpanya, ayos lang namang mag-commute ako, tanggi ko. Ayaw ko siyang makasama. Come on Jenny. Tila nauubusan ito ng pasensya, dahil hinilat niya ang kanyang batok. Ayos nga lang. Tumalikod na ako, ngunit hinhila niya ang kamay ko. Aaron, mariin kong saway sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Nagtitimpi kong saway. Ayaw kong mainis sa kanya, at baka makita pa kami ng anak ko na nagtatalo. Ikaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong niya pabalik. Nagtaas ako ng kilay. I need to go now Aaron. Mal-late na ako. Fine. Binitawan niya ako. Tinalikuran ko na din siya. Naglakad ako at hindi siya nilingon, hanggang sa makasakay ako sa Grab na naghihintay sa may gate. Sinikap kong huwag nang isipin ang nangyari kanina, sa pagitan namin ni Aaron. I already moved on, at hindi ko na pwede pang balikan ulit ang sakit, na dinulot niya noon sa akin. Sobrang busy ko din maghapon. Late na nga akong nakapag-lunch, doon ko palang nabasa ang mga messages ni Lucinda sa akin. Mukhang hindi makontak ni Maureen si Aaron, kaya doon siya sa telepono ng sekretarya tumawag. Umirap ako. Lucinda, ang trabaho mo ay bantayan si Heather. Paalala ko sa kanya. Hindi ko naman siya inutusan na mag-report sa akin tungkol sa ex ko, dahil wala naman na akong pakialam sa lalaki. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo. Tingin ko kasi ini-ignore siya ni Aaron kasi. Mamaya na lang, nandito na ang kamiting ko. Luko-luko talaga ang babaeng iyon. May pagkatsismosa talaga, liling-iling kong inubos ang aking pagkain. 4:00 lang ng hapon, nang matapos ang lahat ng kailangan kong gawin. Dahil hindi pa tapos ang office hours ni Aaron, may ilang oras pa akong maghihintay. Ayaw ko namang magpunta sa opisina niya, o kaya ay mauna nang umuwi sa bahay nila. Nag-ikot-ikot na muna ako sa mall. May nakita akong damit at shoes, kaya binili ko. And then after that, pumasok ako sa coffee shop. Nakapag-order na ako, nang tumawag si Aaron. Hindi ko sana sasagutin, kaso naisip ko na baka ang anak ko ang nagsabi, na tumawag sila sa akin ng kanyang daddy. Hello, where are you? Tanong ni Aaron. Kumunot ang noo ko. Dito sa coffee shop, sa mall. Paalis na kami ng office. Daanan ka na lang namin dyan. May gusto daw bilhin si Heather. Tinikom ko ang aking bibig, at hindi na lang umapila pa. After 20 minutes dumating silang tatlo. Mommy, may gusto po akong bilhin na toys. Nakita ko kanina sa online. Daddy said he'll buy me that toy. Okay. Ang dami-dami na nga niyang laruan sa mga lusero, madidagdagan na naman. Namili ka? Tanong ni Aaron, habang nakatingin sa mga paper bags na hawak ko. May nagustuhan lang akong shoes at damit. And it's none of your business, pipi kong sambit. Okay, sinamahan namin si Heather sa toy store, pagkatapos ay dinala kami sa Botek. Bibilhan daw niya ulit ng damit ang bata. Bumili ka din ng sayo, sabi ni Aaron. Hindi na, saka madami naman akong damit sa isla, na hindi pa nasusuot. Tingin ko bagay sayo iyong nasa mannequin, turo niya. Bumantong hininga ako. Miss, pakibalot nga nun. Utos niya sa sales staff. Aaron, saway ko pero umiling siya. Sige na, it's on me.
Hindi mo naman ako kailangang bilhan. Why not? Agap niyang tanong. Dahil, Mommy, ang ganda ng damit. Singit naman ni Heather. Bagay kay Mommy, di ba? Tanong ni Aaron sa anak. Umirap ako, dahil ginagamit niya ang bata. Yes Mommy, suotin mo yung damit bukas. Tapos mag-date kayo ni Daddy. Oops. Sorry Daddy. Nagtakip ng bibig si Heather. Anong pinagsasabi ni Heather? Mahina namang tumawa si Aaron. Mukhang bagay yung shoes doon sa damit. May tinuro siya. That's enough, mariing saway ko kay Aaron. Anong trip ng lalaking to, at pinagsa-shopping niya ako. I can buy my own clothes. I know, but I want to buy your clothes. Come on Jenny, gusto kong bumawi sa'yo, dahil sa mga sakripisyo mo sa anak natin. I'm Heather's mother. Responsibilidad at obligasyon kong alagaan siya, at ibigay ang lahat ng kailangan niya sa abot ng aking makakaya. Na hindi mo sana solong responsibilidad kung ano. Let's stop this. Umiling ako. Nag-aaway kayo Mommy, Daddy. No, anak, may pinag-uusapan lang. Let's go na. Hindi pa kami agad umuwi. Nag-aya kasi si Heather na kumain sa Jollibee. Naghihintay na ang lola at lolo mo sa bahay baby, paalala ko sa kanya. It's okay, kung gusto niyang kumain sa Jollibee tayo kakain. Tumawag si Aaron sa kanila, at sinabi na mauna na lang silang kumain, at huwag na kaming hintayin. Agaw pansin kami nang pumasok kami sa loob ng fast food. Lalo na si Aaron, na bentang-benta sa mga grupo ng young office girls na nakaupo sa gilid. Ang isa nga ay hindi na nakatiis lumapit ito kay Aaron. Sir nakita po kita sa magazine. Artista ka po, di ba? Tumawa si Aaron, ngunit nawala ang saya sa mukha nang mapatingin sa akin. Problema nito. Nakipagpa-picture ang mga babae sa kanya. Ang dalawa sa magkabilang gilid niya, ay hinawakan siya. Please don't touch my daddy like that. My mommy will get jealous. Nanlaki ang aking mga mata. Si Aaron ay napangiti din ng malapad. Sorry baby. Sorry ma'am, hingi ng pasensya ng mga babae. Umiling ako at tipid ng umiti. Ayaw kong magmukhang kontrabida. At anong jealous? Imbento tong anak ko ah. Pinapahamak pa ako. Hanggang sa magsimula kaming kumain, hindi na nawala-wala ang ngiti sa labi ni Aaron. Why are you happy daddy? Pati ang anak niya nagtataka na din. Uminom siya ng juice, bago sinagot ang anak. I'm happy because I'm having dinner with you and your mom. Napaubo si Lucinda. Sabi sa'yo bulong niya sa akin. Pasimple ko namang sinipa ang paa niya sa ilalim ng mesa. I'm happy too daddy. Mommy is happy too. Parang hindi naman masaya ang mommy mo, sabi ni Aaron. Mommy, hindi ka po happy? Matinis na tanong ni Heather. Ngumiti ako. Syempre happy, ang saya-saya ko nga May gusto pa kayong kainin? Tanong ni Aaron habang nakatingin sa akin. Ang mga mata ko ay tinuon ko naman kay Heather. I'm sleepy already daddy. Okay, umuwi na tayo. Binuhat ni Aaron ang kanyang anak, nang makita na naluluhan na ang mga mata sa makailang ulit na paghikab nito. Mukhang napagod ito ng husto. Mabuti na lang at malapit lang naman ang mansyon ng mga Lucero dito sa mall. Hirap nang magmulat ng mga mata si Heather, nang makarating kami. Hinalikan siya ng kanyang lolo at lola. Binati niya ang mga ito, ngunit halos hindi na matapos ang sinasabi sa kanila sa sobrang antok. Sumama ako sa pag-akyat sa silid ni Aaron. Kinurot ko pa si Lucinda. Nang ayaw nitong sumunod sa akin. Bakit kasama ako? Hindi naman ako parte ng family, bulong niya habang nakasunod sa akin sa pag-akyat sa may hagdanan. Takot ka bang masolo si Aaron? Nanunokso niyang tanong, kaya pinandilatan ko siya ng mga mata. Ngumisi naman siya, at nanunoksong tumingin sa akin. Nagpalinas pa naman ng katawan si Heather sa akin. Mabilisan na lang ang ginawa ko, dahil inaantok na talaga siya. Mommy sleep here. Nakapikit siyang nagsasalita. Hinalikan ko lang siya sa kanyang noo. Good night baby. Nang payapa na ang kanyang paghinga, tumayo na ako. We need to talk, sabi ni Aaron. Naupo siya sa sofa na malapit sa malaking bintana. Humikab naman ako. Inaantok na talaga ako. Hindi ako nag-aarte lang. He sighed. Okay, matulog ka na lang. You can sleep beside our daughter. I'll sleep here in the couch.
If you're not comfortable sleeping with me in the same bed with our daughter. Uuwi na ako sa condo, Aaron, giit ko naman. Bibiyahe ka pa. It's fine. And also I need to wake up early, to review some documents. I paused. Bakit ko ba sinasabi ang mga bagay na to? I'm going. Ihatid na kita, presente niya pero umiling ako. Hindi na. I'm fine. Baka magising si Heather, hanapin ka niya. Gumalaw ang kanyang panga. Halatang naiinis na siya, at mukhang gustong-gusto niya akong makausap, ngunit panay naman ang iwas ko kaya naiinis siya. Tiningnan niya ang anak, na mahimbing na natutulog. He sighed. Okay, let's talk some other time. Or how about tomorrow? Hanggang anong oras matatapos ang trabaho mo? I don't know. Hanggang 3:00 lang yun, pero syempre hindi ko sasabihin sa kanya. Naisip ko lang kanina, na ipadaan na lang sa abogado ang visitation rights niya sa kanyang anak. Pwede niyang hiramin ang bata ng 5 days, and 4 nights a month. Hindi pwedeng masigit pa riyan, dahil alam ko naman na mayroon na siyang sariling pamilya. Ayaw kong maging ugat ng hindi nila pagkakaunawaan ang anak ko. Ayaw kong maipit si Heather sa kung anumang isyu ni Maureen, kung sakali na hindi ito matanggap ng babae. Ihatid na kita hanggang sa baba, alok niya. Hindi na. Kaso nauna na itong maglakad. Ang chismosang si Lucinda, ay nakangisi na sumunod sa lalaki. Napairap naman ako, at naiinis na sumunod kay Aaron, hanggang sa labas. Hihagabi na. May guest room naman tayo rito, kung ayaw mong matulog sa silid niyo ni Aaron, sabi ni tita. Napaubo naman si Lucinda. Nasamid naman ako sa sarili kong laway. May kailangan po akong gawin mamayang 4 AM tita. Okay anak. Magpahatid na lang kayo sa driver, para makampante kami ng daddy mo. Bumeso sila sa akin. Umakyat na sila sa kanilang silid, at kami naman nina Aaron ay lumabas na ng mansyon. Naghihintay roon ng driver, bahagyang yumukod, bago ako pinagbuksan ng pintuan. Nakatanaw si Aaron sa amin. Hanggang sa makalayo ang sasakyan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Antok na talaga ako. Alam mo, bamulong ako, nang magsimulang humirit si Lucinda. Effective ang pagpapakipot mo. Bentang-benta kay Aaron. Nagdilat ako ng mga mata. Nabawasan ang antok ko sa sinabi ni Lucinda. Nakangisi naman sa akin ang babae. Anong pagpapakipot? Inis ko siyang tinignan, kaso binaliwala niya ito. Deserve mong suyuan at maligawan, sambit niya saka ipinikit ng mariin ang mga mata. Baliw talaga ta. Kababasa niya ng pocketbook kaya siya ganyan. Akala niya, ang buhay ay parang isang nobela, na mayroong happy ending. Hindi ganoon iyon. Dinaanan ko si Heather kinaumagahan, ngunit umalis din ako agad, dahil maaga ang meeting ko. Tanging-tango lang ang ginawad ko sa ex-husband ko. Hindi nila ako napilit na sumabay sa kanila na mag-agahan, dahil kailangan ko na talagang umalis. May text si Aaron nang makarating ako sa pupuntahan ko. Don't skip your meal. Take care. Wow ha. Concern. I ignored his message. Sa sobrang busy ko, hindi ko na nahawakan ulit ang cellphone ko, hanggang sa mag-alauna ng hapon. Ang daming text si Lucinda. May update na naman ito tungkol sa personal na buhay ni Aaron. May nagpunta dito na babae. Maganda at sexy, kaso hindi naman daw si Maureen, sabi ng sekretarya. Aba, close na sila ng sekretarya ni Aaron. Chismosa talaga. Hayaan mong magtrabaho ang tao, ito ang reply ko. Mukhang may something yung babae at si Aaron. Umiling ako. So, it's none of my business, Lucinda. Siyempre, dapat may pakialam ka dahil may anak kayo ni Aaron. Hindi ako nakapag-reply. Dapat kilala mo kung sino ang mga babaeng involved sa tatay ng anak mo. May point siya, pero tingin ko hindi ito necessary, or sadyang ayaw ko lang talagang pagtuunan ng pansin, ang tungkol sa bagay na ito. Kaya nga ayaw kong makausap si Aaron. Hindi talaga ako komportable na mapag-usapan namin ang mga bagay-bagay, including his personal life. I sighed. Be casual, Jenny. Be casual. Consider him as a friend. Kaso kahit friend hindi siya papasa sa akin. Pero iyon nga lang kailangan ko siyang pakitunguhan ng maayos, para sa aming anak. 2:30 PM nang mag-text si Aaron. Nasa mall daw sila sa malapit, kumakain daw sila ng snacks.
Tapos na ang ginagawa ko. At tingin ko nag-undertime lang din si Aaron, dahil dinaldal sa kanya ni Lucinda, kung anong oras matatapos ang ginagawa ko. Makukulot ko talaga sa singit ang babaeng iyon. Heather wants to play at the kids zone. Sumunod ako sa kanila, sa sinabi nilang refreshment store. Napahinto ako sa paglalakad, nang makita ko ang isang bouquet ng two-toned red roses, na nakapatong sa mesa. Tumatawa si Heather nang makita niya ako. Daddy, give it to mommy, utos niya sa kanyang ama. Agad namang dinampot ni Aaron ang bouquet. Tumayo siya at inabot ito sa akin. Nagsalubong ang kilay ko. Pero ayaw ko namang bigan ang masayang mukha ng anak ko, kaya ngumiti ako, at napipilitang nagpasalamat sa kanyang ama. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Bakit may pabulaklak pa? Nang isang araw, jewelry set, ngayon naman. Napabuntong hininga na lang ako. Wala akong imak na umupo. Kumain ako nang hindi tumitingin sa lalaking nakaupo, sa aking harapan. Ang sarap sipain ng kanyang paa sa ilalim ng mesa. Naiirita ako sa kanya. Matapos kumain, dinala namin si Heather sa palaruan ng mga bata. Ginawa naming tag 30 minutes lang ang time niya, dahil gusto niyang maglaro sa tatlong magkakatabi na palaruan. Sinamahan siya ng daddy niya, habang kami ni Lucinda, ay nakabantay lang sa labas, at kinukuhanan sila ng pictures at video. Enjoy na enjoy si Heather. Kita ko din ang kakaibang saya sa mukha ni Aaron, habang naglalaro sila ng anak. Kung sana pinili mo ako, iyong buo at walang pag-aalinlangan, hindi sana ganito ang sitwasyon natin. Sana masaya tayo ng anak natin. Kaso sinayang mo ang chance na iyon. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Uminom ako ng tubig. Pinilit kong ngumiti. Pero ayos lang. Ikaw pa din naman ang daddy ni Heather, kahit bali-baliktaran ang mundo. Pwede ka pa din namang magpakaama sa kanya, kahit hindi na tayo sa iisang bahay umuwi. Hindi ko sisiraan ang imahe mo sa anak natin. Ipapaintindi ko sa kanya ng mabuti ang lahat. Ayaw kong magalit siya, at magtanim ng sama ng loob sa'yo. Daddy, babalik pa tayo dito bukas, di ba? Tanong ni Heather sa kanyang ama. 7:00 na ng gabi. Nangako si Aaron sa kanyang mga magulang, na uuwi kami at magsasalo-salo sa pagkain ng dinner. Yes baby, malambing naman na sagot ni Aaron. Thank you daddy. I love you. I love you too baby, sagot niya sa anak. Sabay sulyap sa akin, kaya nagbaba ako ng tingin. Madaming kwento si Heather sa kanyang lolo at lola, habang kumakain kami. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda. Halika na baby, kailangan mo nang maglinis ng katawan, para makatulog ka na. Tumayo na ako at hinawakan ang kamay ni Heather. Aakyat na sana ako sa may hagdanan, nang marinig ko ang sigaw mula sa may pintuan. Sinasabi ko na nga ba? Mabilis kong niyakap si Heather. Mabilis din ang kilos ni Aaron palapit sa amin, nang akmang susugurin kami ni Maureen. Kaya pala hindi mo na ako pinupuntahan. Hindi ko siya hinarap. Nanatili akong nakatalikod, habang yakap-yakap ko si Heather. Mommy, who is she? Tanong naman ni Heather. Naguguluhan at nakabawi sa pagkagulat. Sino ang babae mo? Sigaw ni Maureen. Kumawala naman sa akin si Heather. Heather, nag-aalala kong saway sa kanya. Napaharap na ako kay Maureen. Jenny, gulat na tanong ni Maureen sa akin. Kumuyam ang kanyang mga palad. Ang mga mata ay nanlilisik na tumingin sa akin, pagkatapos ay sa bata na nasa aking gilid. Sino ka po at bakit ka po nagagalit sa mommy ko? Tanong ni Heather sa babae. May pagtataka at pagkalito sa mukha ng aking anak. Heather baby, tawag ko sa aking anak. I'm your daddy's girlfriend, nakangisi at tila proud na pakilala ni Maureen sa sarili. Girlfriend? Bakit girlfriend? Girlfriend? Tanong ni Heather litong-lito na ito. Nagtataka na nagpalipat-lipat ng tingin si Heather kay Maureen, at sa kanyang ama. Pero may asawa na si daddy, ang mommy ko. Yes sweetheart, but unfortunately. Lumapit na din sina mommy, nakabadong-kabado ang mga mukha. Maureen, mariin na saway ni Aaron sa babae. Hinhila ni Aaron ang kamay ng babae para paalisan. Why are you hurting her daddy? I am talking to her, sabi ni Heather. Kaya tigagal na nabitawan ni Aaron ang kamay ni Maureen. Halata ang takot, kaba at pag-aalala sa mukha ni Aaron. Ngumiti ang babae.
Asawa ni daddy mo ang mommy mo, pero ako ang mahal ng daddy mo. Maureen. Saway ni Aaron. Please, just live. Napahilot siya sa kanyang sentido. Bakit hindi mo masabi sa bata ang totoo? Don't lie to her. Ako ang mahal ng daddy mo, not your mommy. Hindi ba nila iyon sinabi sa'yo? Napayakap ako kay Heather. Hindi na siya gumalaw. She didn't even blink. I'm sorry, bulong ko habang yakap siya. Hanggang sa narinig ko na ang kanyang mga hikbi. She started sobbing. Let's go home, mommy. Uwi na tayo, mommy. Okay baby, kinarga ko na siya. Lumapit naman si Lucinda, na mukhang napatulala kanina pa. Akala ko ba ipagtatanggol niya kami kay Maureen? Mukhang natulala siya kanina. Heather. Tinangka ni Aaron na lumapit, pero sinubsob ni Heather ang mukha niya sa aking leeg. Jenny, Heather. Naglakad na ako, pero hinabol ako ni Aaron. Please, don't leave. Mag-usap muna tayo. I don't want to burst out. Ayaw kong sumabog sa inis at galit. Not in front of my daughter. Heather, dito ka matutulog, di ba? Hindi nakatiis si Heather. Hindi na. Ayaw ko nang matulog dito. Ayaw ko na sayo. Bad ka daddy. Bad ka. Sinaktan mo si mommy ko. Gaya ka ng asawa ni Tita Rema na manluluko. Tinutukoy niya ay iyong cook sa resort, na iniwanan ng asawa at sumama sa ibang babae. I hate you daddy. Sinaktan mo si mommy ko. Ayaw ko na sa inyo. Ayaw ko na dito sa bahay niyo.